First day of court trial. Nasampahan ng kasong assault si Althea at hindi kaya ni Lucas na basta nalang tumahimik. Lumapit siya sa lawyer ng dalaga at sa prosecutor na may hawak ng kaso upang itayo niya ang kanyang sarili bilang witness. Meron siyang hawak na alas. Inutusan niya si Jacob kasama ng inspector na kumuha ng CCTV footage mula sa Jade Garden. Kaya kampante siyang sumumpa sa harap ng judge na magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. He confidently sat at the top front of the courtroom. Siya ang unang witness na maglalahad ng kwento at susunod si Claire. Tinitingnan niya si Althea sa baba. Katabi nito ang lawyer nito. Sa unahan ng kabilang hanay naman ay nakaupo si na Claire, ang parents nito at ang parents ni Henry. Unconscious pa rin ang lalaki hanggang ngayon dahil nagka-hemorrhage ang ulo nito kaya hindi pa ito makukuhanan ng pahayag. Gayunpaman, hindi na mahalaga yon. Darating ang pinakamatibay na ebidensyang magpapatunay ng totoong nangyari. Attorney Ebora, maaari mo nang simulan ng pagtatanong sa witness. Pagbibigay permiso ng judge. Tumayo si Attorney Ebora, ang lawyer ni Althea, at pumunta sa harapan ni Lucas. Huminga ng malalim ang binata bago nagsalita ang lawyer. Mr. Lucas Cortez, maaari mo bang ilahad ang kabuuan ng mga eksenang nakita mo nang dumating ka sa pinangyarihan ng sinasabi nilang assault? Tumango siya. Nagpaalam sa akin si Althea na magsi-CR siya, pero nakita ko siyang lumabas sa exit door. Naisip kong baka hindi niya alam kung saan ang CR, kaya sinundan ko siya. Pero naunang lumabas sa akin si Henry Vergara. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko agad ang pagsigaw ni Miss Claire Ramirez. Naaalala mo ba kung anong isinigaw niya? Tumango ulit siya. Huwag kang makialam dito, Henry. Batid ko na noon na nag-aaway sina Claire at Althea dahil magulo ang mga buhok nila at sinubukan silang awatin ni Henry. Pagkatapos sumigaw ni Claire, itinulak niyang lalaki. Natapilok ang lalaki sa may hagdanan at nawala ng balanse kaya ito nahulog. Kung ganon, si Claire Ramirez ang nagtulak sa biktima at hindi si Althea? Tanong ng lawyer bilang paglilinaw. Tama, si Claire at hindi si Althea. Mariing saad ni Lucas. Hindi totoo yan! Masyadong defensive na sigaw ni Claire mula sa baba. Nakatayo na ito at pilit inaawat ng pamilya nito. You're lying! Your Honor, he's lying! Of course, he would defend and cover up Althea because they are lovers. Nagsisinungaling lang siya. Pinatahimik ng judge ang lahat at tinawag nito ang lawyer ng kabilang kampo na si Attorney Marquez, na private lawyer naman ng kanyang pamilya, kaya kilalang kilala niya ito. Kaya hindi na siya nagtaka nung hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. The woman on the left row was quietly sitting and waiting for the right justice. Kalmado lang ito. Ni minsan, hindi niya ito narinig na nag-freak out upang idepensa ang kanyang sarili. Tama na yung isang beses nitong sinabi na wala itong kasalanan sa kalmadong pananalita. Iyon ang pagkakaiba ni Althea sa babaeng nasa kabilang panig at panay ang depensa sa sarili. Kung titingnan si Claire ng taong may mapanuring mata at isip, mahahalata ninyong guilty. Your Honor, pag-uumpisa ni Attorney Marquez. May punto ang kliyente ko. Hindi natin pwedeng basta-bastang pakinggan at paniwalaan ang mga pahayag ni Mr. Ramirez dahil maaaring ang gawa-gawa lang nito ang kwento upang pagtakpan ng katotohanan na si Miss Althea Ramirez nga ang nagtulak sa biktima. Boyfriend ni Althea si Mr. Cortez. Nagtataka nga ako kung bakit hindi tinanong ni Attorney Ebora kanina kung anong relasyon nito sa akusado. Ngunit naniniwala kong hindi naman ito itatanggi ni Mr. Cortez. Tumingin si Attorney Marquez sa kanya. Hindi ba? Tumango siya at tinitigan ng mabuti ang lawyer. Umiwas naman agad ito ng tingin. Kung totoo nga ang sinasabi mo, Mr. Cortez, kailangan namin ng matibay na ebidensyang magpapatunay na hindi ka gumagawa ng kwento. May maibibigay ka ba? He confidently nodded. Tiwala siyang magagawa ni Jacob ang hiningi niyang pabor dito. Merong CCTV sa lugar na yon at alam kong nakuha ang lahat ng mga pangyayari. Kailangan lang nating hinin ng footage sa pamunuan ng inn at matatapos ng lahat ng to. Alam kong aksidente yung nangyari. Alam kong hindi sinasadya ni Claire ang pagtulak sa boyfriend niya at hindi niya yun gusto. Tumingin siya sa baba at pinagmasdan ang nalilisik na mga mata ng babae. Ang mali lang niya ay yung sisihin niya at ituro ang ibang tao. Hindi yun makatarungan. Your Honor. Lumipat ang mga mata niya sa isang prosecutor sa gilid. Ito yung may hawak sa kaso.
Ito rin ang kinausap niya kahapon tungkol sa pagtayo niya bilang witness. At dito rin niya ipinaalam ang tungkol sa CCTV. Nakapag-imbestiga na kami sa Jade Garden, partikular sa exit area. Nakausap na rin namin ang manager doon. Isang buwan nang hindi gumagana ang mga CCTVs nila sa may hagdan, kaya wala kaming nakuhang footage. Bahagyang umanga si Lucas dahil sa narinig. Imposible. Nang tingnan niya yon bago sila umalis ni Althea sa lugar, ay may ilaw yung pula sa lens. Imposibleng hindi iyon gumagana. Objection, Your Honor. Madiin niyang wika. Sigurado akong gumagana ang CCTV sa pinangyarihan ng aksidente nung gabing yon. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang general manager ng Jade Garden? Mausisang tanong ni Attorney Marquez. Maaring may nakausap na si Claire sa inn at ipinatago ang footage bago pa man nakapunta mga investigador. Maaring pinagtatakpan lang din siya ng manager. Napamura siya ng taimtim. Naroon na siya eh. Hawak na dapat niya ang ebidensya. Napakawalan pa niya. Sabihin na nating wala talagang footage. Nasira talaga ang CCTV. Uwi ka ng lawyer. Ano pa ang maipapakita mong pagpapatunay sa salaysay mo, Mr. Cortez? Napatitig siya kay Attorney Marquez. Mula bata pa, kilala na niya ito bilang scholar ng kanyang lola hanggang sa makatapos ito ng law. Legal consultant din ito ng kanyang mga magulang. Magkakilala sila, kaya dapat alam nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. O pinapanindigan lang ito ang pag-hire dito ng mga kliyente nito. Nothing certain. He's only sure of one thing. Ilalaban niya ang kaso hanggang sa mapatunayang inosente si Althea. Umayo siya ng upo at nag-unat ng likod. Si Claire, nasa mga bibig niyang katotohanan. Malakas ang loob na pahayag ni Lucas. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng lawyer na kaharap niya. At maski sa mga tao roon, marahil ay iniisip ng mga yon kung paanong nasa bibig ni Claire ang patunay. Kung mariin naman itong itinatanggi ang akusasyon niya. They must be thinking that he's a big fool that moment. But his confidence didn't stop him. Nang madatna ng mga tao ang pangyayari, isinagaw agad ni Claire na si Althea nagtulak sa boyfriend niya. Gayong wala naman nagtatanong. Nang ipahayag niyon, lumitaw ang kuryosidad sa mukha ni Attorney Marquez. Kapag kuwan, ay naningkit ang mga mata nito. Hindi yun sapat na basihan. Malamang natakot lang ang kliyente ko na baka sisihin siya kaagad, kaya sinabi niya yun. Mali ka, attorney. Saad ni Lucas. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Claire nung gabing yun at nasa tabi mo na aksidenteng asawa o anak mo, iisipin mo pa bang paninisi sa iba kaysa sa kapakanan niya? Kung ikaw ay isang doktor at nasa harapan mo ng nag-aagaw buhay na pasyente, uunahin mo pa bang asikasuhin ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ito bago ang pagsalba rito? Paglapit ko kay Althea nung gabing yun, ang unang sinabi niya, tumawag kayo ng ambulansya. Hindi lang ako nakarinig kundi ang iba pang guest ng party. Samantalang isinagaw ni Claire ay pawang paninisi. Habang alam naman niyang wala nang mali ang lalaking hawak niya. Hindi lang ako nakarinig, marami kami. Uulitin ko, Attorney Marquez. Kung ikaw ba ang nasa posisyon ni Claire, gagawin mo bang ginawa niya? Huminga ng malalim ang lawyer. Hindi. Sagot nito. Uunahin ko ang kaligtasan ng mahal ko sa buhay o ng pasyente ko kung isa man akong doktor. Tapos ay humarap ito sa judge. Pero Your Honor, hindi pa rin yung sapat na basihan kahit na makuha man natin ang testamento ng mga taong nakarinig yun. Kailangan natin na matibay na ebidensya. Hanggat wala tayo nun, si Althea pa rin ang akusado. Napapikit at napahinga ng malalim si Lucas. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglilitis. Hindi man sila nanalo ngayon, may ibang araw pa naman. At hindi niya hahayaang magtagal pa ang kaso. Bago matapos ang trial nung araw na yon, napatingin siya kay Althea. Nakangiti ito sa kanya. Nakangiti ito na maganda. Paglabas nila ng courtroom, nagulat siya at natigilan nang bigla na lang siya nitong niyakap. Yumakap ang payat nitong mga kamay sa kanyang katawan. Mas matalino ka pa pala kesa sa investigating lawyer. Mahina nitong pahayag, tsaka nito hinigpitan ng yakap. Para naman siyang tinamaan ng kidlat at hindi na nakagalaw pa. Thank you, Lucas. Naalimpungatan si Lucas dahil sa walang tigil na iyak ng bata. Pupungay-pungay pa ang mga mata niya nang maalala niyang katabi lang pala niya sa kama si Baby Darius. Babangon siyang bigla at napasampal noo. Ba't ba ako nakatulog? Tanong niya sa kanyang sarili, saka siya yumuko at hinaplos ang ulo ng bata. Malakas ang pag-iyak nito.
Nagwawala pati mga paa at kamay nito. "What's the matter, baby? Gutom ka na naman ba?" Inabot niya ang tira nitong gatas sa bedside table at ipinainom rito. Subalit tinabig lang ito ng bata at nagpatuloy sa pag-iyak. Nagkamot siya ng ulo. "Dapat pala iniwan muna kita sa bahay. Mas marunong mag-alaga yung mga katulong doon kaysa sa akin." Kinaragan niya ito at hinele. Subalit, hindi pa rin humihinto ang pag-iyak nito. "Namimiss mo na ba si Mama?" "Namimiss ka na rin niya. Huwag kang mag-alala, ilalabas ko siya doon. Iuuwi ko siya." Pinunas niya ang mukha nito habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak. "Namimiss ko na rin siya." Mahina niyang sabi. "Ano bang..." Tumigil siya nang may maamoy na hindi kaaya-aya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at inamoy ang baby. "Kaya naman pala, dumumi ka pala. Hindi mo naman sinasabi." Inilapag niyang muli si baby Darius sa kama at inalis ang short ni Darius. Nagtakip siya ng ilong nang buksan niyang diaper nito. Punong-puno nga ng dumi. "Kaya ka ba umiiyak dahil dito? Ay grabe ang bango. Teka lang." Tumayo siya. Hahakbang na sana siya nang lingunin niya ang bata. "Diyan ka lang, huwag kang malikot." Sabi niya habang itinuturo pa ito bago niya mabilis na hinanap sa baby bag ni Althea ang basang pamunas ng baby. Kumuha din siya ng isang bagong diaper. Paspas din siyang bumalik at umupo sa ibabang bahagi ng kama. Mabilis niyang nalinis ang bata kaya humupo na rin ang iyak nito. "Next time, baby, sabihin mo pag sa akin ha. Huwag kang iiyak. Ang tunay na lalaki hindi dapat My God!" Ilang sandali niyang pinigil ang paghinga nang biglang umihi si baby Darius. Kumuha siya ng bagong basang tissue at ipinunas iyon sa kanyang muka. Nabasa ng tumilamsik na ihi ng baby. "What a talent, baby ah. May problema ka ba sa mukha ko?" Tanong niya. Ngumiti siya at umiling-iling na lamang habang ang bata ay tumitig sa kanya. "Ginagawa mo ba yun kay Mama?" "Wag ah. Ang ganda-ganda ng mukha niya. Tapos dudumihan mo lang?" "Wag. Mali yun." "Teka, paano ba to?" Nahirapan siyang pagpapalit ng bagong diaper. He struggled for a matter of time. Sa huli, naayos din niya. Nang makarga na niya itong muli ay saka naman nag-ring ang kanyang cellphone. Umupo siya sa kama, hawak ang bata, at kinuha ng isang kamay niya ang cellphone niyang nasa bulsa ng kanyang shorts. Ang lawyer ni Althea ang caller. "Mr. Cortez, gising na raw si Henry Vergara. Dadalo siya sa susunod na trial." Second day of trial. Katabi ni Lucas si Althea sa harap ng kaliwang row ng upuan. Tahimik ito at kalmado kung titingnan. Hangang-hanga nga siya dahil kaya nitong kontrolin o itago ang mga nararamdaman nito. Kanina, bago sila pumasok sa courtroom, kinumusta nito si baby Darius. Ganun lang kasimple. Wala itong sinabi na namimiss na niya ang bata o ano paman. Kahit nung magkita sila sa labas ng stepsister at daddy nito, hindi siya kumibo. Nagalit o nagbitaw ng mga salita. She can keep her emotions so well. Nakakangiti pa rin ito sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda. "Mr. Henry Vergara, maaari mo nang simulan ang paglalahad ng mga naaalala mong nangyari bago ka nawalan ng malay nung Biyernes ng gabi sa Jade Garden." Pagsisimula ni Attorney Marquez, nagpokus si Lucas sa harap. Sa ex-boyfriend ni Althea na biktima sa kasong kasalukuyang nililitis nung araw na yon. Narinig niya kay Attorney Ebora na ayon sa medical records nito, wala naman itong naging problema sa ulo. Kaya kampante siyang malinaw sa alaala nito ang mga nangyari. Kampante siya na sasabihin nito ang totoo. Pagkatapos siyang tumitig sa harap habang hindi pa nagsasalita ang biktima, lumipat ang tingin niya sa katabi niyang babae. Maya-maya pa'y naisipan niyang hawakan ang kamay nito. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Althea. Subalit nang tumingin ito sa kanya, ngumiti ito. Ngumiti ito na may kapanatagan. Nginitian niya ito pabalik. Tsaka na sila tumingin sa harap. Nagsimulang magkwento si Henry. "Lumabas ako sa exit door dahil nakita ko lumabas doon si Althea. Curious lang ako kung bakit siya nagpunta ron, kaya ako sumunod. Tapos nakita ko sila nag-aaway ni Claire sa tapat ng hagdan. Naghihilahan sila ng buhok, kaya mabilis akong lumapit upang awatin sila. Sinigawan ako, tapos itinulak. Hindi ko napansin baitang ng hagdanan. Nawalan ako ng balanse. Huli na, upang humawak pa ako sa railing kaya ako nahulog. Natatandaan mo ba kung sino kina Althea at Claire ang nagtulak sa'yo?" Tanong ni Attorney Marquez.
Naningkit ang mga mata ni Lucas at nagduda ang kanyang mukha nang tatagalan si Henry sa pagsagot. Ilang beses pa niya itong napansin na humugot ng malalalim na paghinga. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi ko na napansin kung kaninong kamay ang nagtulak sa akin. Sagot ni Henry. Yung sumigaw bago ka nahulog. Naaalala mo ba kung sino? Huminga ito ng muli ng malalim, tsaka nito hinawakan ng noo. Hindi masyadong malinaw sa isip ko. Yumuko ito hawak ang ulong, tila ba ay sumasakit. Naramdaman ni Lucas na humigpit ang kapit ng kamay ni Althea sa kamay niya. Alam niyang nagpipigil ito ng galit na mga oras na yon. Pinisil niya ang kamay nito ng marahan. Dismayado siyang lumabas ng courtroom. Natapos ang pangalawang araw ng hearing pero wala man lang nangyari. Ibabalik na naman ng mga pulis sa presinto si Althea. Uuwi na naman siyang mag-isa. Dismayado siya. Kahit anong gawin niya, kahit mag-hire pa siya ng mga private investigators upang mangalkal sa kaso, hindi rin yata uubra. Mukhang natakpan na ng maayos ni Claire Ramirez ang lahat ng mga butas na dapat itong takpan. Napasandal siya sa dingding na katabi ng pinto ng courtroom. Nakapangako pa naman siya kay Baby Darius na maiuuwi na niya ang mama nito ngayong araw. Subalit nabigo na naman siya. Bumuntong hininga si Lucas. Nakahanda na siyang umalis ron nang makita niya ang paglabas ni Attorney Marquez mula sa courtroom. Nauna nang makalabas sina Claire kaya alam niya mag-isa na lang ang lawyer. Kinuha niya ang pagkakataong iyon upang makausap ang huli. Attorney Marquez. Tawag niya rito. Huminto ito sa paglalakad at nilingon siya. Humakbang naman siya upang malapitan ito. Naupansin ka, hindi mo na ba ako naaalala? Nakangisi niyang tanong. Lumapit pa siya hanggang sa isang hakbang na lang ang kanilang agwat. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Lucas Cortez, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Mahinahong tanong nito. Yumuko si Lucas. Tiningnan niya ito, tsaka siya muling ngumiti. Yung babaeng akusado, magiging asawa ko siya. Narinig ko nga. Wala siyang kasalanan. Alam kong alam mo yun. Wika niya sa mariing tono. Lucas, trabaho kong idepensa ang kliyente ko. Kung anong bersyon ng kwento ni Claire, yun ang paninindigan ko. Hindi sapat ang ebidensya nagpapatunay na ang kliyente ko ang may kasalanan. Kaya wala akong magagawa kundi patuloy siyang ipagtanggol. Muli, siya ay ngumiti. Nakalimutan mo bang pangarap kong maging katulad mo, attorney? 2 taon din ako nag-aral ng law. Hindi matutulungan ng isang lawyer ang kliyente niya kung hindi niya maririnig ang katotohanan mula rito. Kailangan niya munang malaman kung nasaan ang gusot bago niya yun plansyahin. Kailangan muna niya matagpuan ang butas bago niya yun takpan. Attorney, si Althea, naghihintay sa kanyang baby niyang magta3 buwan gulang pa lang. Kung may konsensya ka, ahayaan mo ba makulong inosenteng ina ng isang walang muwang na sanggol? Sa pagkakaalam ko, kakapanganak pa lang din ang asawa mo sa first baby ninyo. Subukan mo kasing isipin ang sarili mong naroon sa kalagayan ni Althea. Kung may konsensya ka, hindi mo iisipin na maidadagdag sa kita mo. Kung may konsensya ka, pangahawakan mo ang bagay na ipinaglalaban ng bawat lawyer. Totoong hustisya. Humakbang siyang muli at inilapit niya ang mukha niya sa gilid nito. Huwag mo sanang kakalimutan kung bakit at paano ka nagkaroon ng lisensya at titulo. Tiningnan niya muna ang tulalang mukha nito bago siya umalis. Na makaliko na siya sa isa pang hallway, sinigurado muna niyang walang ibang tao ron bago siya nagpakawala ng hiningang malalim. My God, para siyang nabunutan ng malaking tinik sa katawan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang binitawan niya sa harap ni Attorney Marquez. Nanibago siya sa kanyang sarili. Maipanalo kaya nila ang kaso ni Althea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!